Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon mga kapatid ay May 7, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Tayo po muna ay magsimula sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat truly that we are so much grateful to have you in our lives. Salamat sa inyong proteksyon dahil hindi nyo po kami hinahayaan na mapahamak at masaktan. Panginoon, salamat din po sa inyong provision dahil sa araw-araw hindi po ninyo kami pinagkukulang. Tunay nga po ng iyong biyaya ay sapat sa bawat isa. Gayon din po, Diyos, aming ipinagpapasalamat ang aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. I-bless nyo po ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan, because we firmly believe that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us upang makatagpo namin ang aming mga pangangailangan. Gayon din po, Diyos, we thank you for your word that always encourages us, always edifies us, and always empowers us, oh God. Thank you sa isang magandang araw na inyo pong ipinagkalob sa amin, dahil bilang mabuting Ama at kami bilang iyong mga anak ay naniniwalang lubos na mayroon na naman po kayong laang panibagong biyaya at laang panibagong pagpapala sa bawat isa sa umagang ito. That's why, Lord, we expect that we will receive all those blessings that you have stored and prepared for us today. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Psalms 33 verse 11, Tagalog ang Biblia. Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailanman ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. And in Amplified Version, Psalms 33:11, the counsel of the Lord stands forever, the thoughts of His heart through all generations. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Psalms 33 is unknown. Bagamat hindi ho kilala ang author po ng Psalms 33, ito lang po ang isang tiyak na sinasabi niya po mga kapatid, the counsel. Sa Good News Translation, yung counsel mga kapatid ay plan. Sabihin natin, the plan of the Lord stand forever. Tandaan po natin, bagamat mayroon tayong kanya-kanyang mga magagandang plano, maiinam na plano, at maaayos na plano, subalit tanging ang plano ng Diyos ang mananayo, or tanging ang plano ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Bakit po mga kapatid? Dahil we know naman na kapag may mga plano ang Diyos sa ating mga buhay, may plano din po ang kaaway. Subalit, anuman po ang pwedeng gawin ng kaaway sa plano po ng Diyos ay hindi po siya mananaig, manapay. Tanging ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig, magtatagumpay at mananayo mga kapatid. We thank God because we have His plan. At whatever happen along the way sa buhay po natin, tandaan po natin, only the plan of God ang siyang tatayo magpakailanman. And of course, ang sabi pa ho dito, the thoughts of His heart, ang kaisipan ng kanyang puso ay throughout generation, from ancestors, sa mga parents, sa mga anak, hanggang kapwa-apuhan. So through all generations. Kaya salamat sa Diyos because ang mga pagpapala niya ay hindi lang para sa mga magulang, kundi ito ay dadaloy hanggang sa mga anak, hanggang sa mga kaapu-apuhan, mga kapatid. That's why our today's message
Grace and Promises about God's Plan, which entitled The Plan of the Lord Stands Forever. Tandaan po natin, mga kapatid, ano man po ang maaaring ihadlang ng kaaway sa plano ng Diyos, tulad ng sinabi ko po, wala pong pwedeng makapanaig sa plano ng Diyos. Tanging ang plano ng Diyos ang mangyayari, magaganap at matutupad sa ating mga buhay. Dahil we have already tackled that the plan of God are good. Mga kapatid, lahat ng plano ng Diyos ay mabuti at ang lahat ng plano ng Diyos ay ikapagtatagumpay natin, ikabubuti natin, ikauunlad natin at ikasisiya natin, mga kapatid. Wala pong plano ang Diyos that can harm us, or He never plan, mga kapatid, na makakasakit po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya opposite, kapag ang Diyos ay mayroon pong mabuting plano sa atin, ang kaaway ay mayroon pong masamang plano sa atin. Pero lagi po natin tandaan, ang gaano man kasama ang plano ng kaaway sa atin, hindi po yan mananaig. Ang tanging mananaig sa atin, ang tanging mabuting plano ng Diyos sa ating mga buhay. And our today's grace and promises about God's plan, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word na atin lamang itong mabasa. It is not sufficient for the word na atin lamang po itong mapakinggan. Kailangan po natin ito sinasampalatayanan, mga kapatid, inaagrihan, inaangkin at dinideklara. Kaya salamat sa Diyos dahil may mga guidelines po tayo sa kanyang mga salita, in which pwede po natin sang-ayunan, pwede natin sampalatayanan, pwede natin angkinin, at pwede natin ideklara, so that there will be manifestations sa buhay po natin, mga kapatid, because gusto ng Diyos na ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako ay nagmamanifest sa buhay po natin. At this point of time, we are going to tackle at ating pong i-acronym ang salitang watch. If the plan of God will stand forever, ito po yung nasa puso ng Panginoon. Ito po ang kaisipan na nasa puso ng Panginoon, na kung inyo pong titingnan sa Hebrew word, mga kapatid, these are the things we could find, mga kapatid, sa definition ng salitang thoughts of the heart ng ating Panginoon. Again, we are going to tackle at ating pong i-acronym ang salitang watch, W-A-T-C-H, brethren. First point, God is so much watchful through all generations. Tandaan po natin, God is so much watchful over us bilang kanyang mga anak, bilang born again, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, binabantayan po tayo ng Diyos. In fact, 24/7, talagang binabantayan tayo ng Lord. The Lord watches over us. At ang wika nga po ng Psalms, ang Diyos ay hindi ho natutulog. Tayo ay natutulog, subalit ang Diyos ay nakabantay sa atin 24/7. Dahil, again, ang Diyos ay napakabuti sa atin bilang kanyang mga anak. Remember that the Father that we have in heaven is a good Father, brethren, a great Father, and a generous Father, a gracious Father. Kaya salamat because He watches over us. And hindi lamang sa ating kundi through all generations. Tulad ng sinasabi ko nga po, napakapapalad ng mga anak, ng mga magulang na naglilingkod kay Lord, sumasamba sa Diyos, at of course, nagpupuri sa Diyos dahil ang mga pagpapala na tinatanggap ng mga magulang ay dadaloy ho ito hanggang sa kanyang mga kaanak-anakan at mga kaapu-apuhan, mga kapatid. Kaya God watches over
Second point, God is so much artful through all generation. What I'm pointing out here, brethren, artful means strategic, mapamaraan. Ang Diyos, tandaan po natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating tinataas, ay Diyos na mapamaraan. Even there is, it seems no way for us, still God can make a way for us. Kaya di ba nga po ang kanta ni Don Moen, God will make a way when it seems there's no way. Kaya mga kapatid, makikita po natin na para bang sa tingin natin wala nang solusyon, sa tingin natin wala nang lunas, sa tingin natin wala nang pag-asa. Pero mga kapatid, sa Diyos mayroong pag-asa, sa Diyos mayroong lunas, sa Diyos mayroong solusyon, dahil sa Diyos walang imposible, all things are possible with God. Tandaan po natin mga kapatid, so our God is artful, mapamaraan ang Panginoon na kung anuman ang sitwasyon, anuman ang problema na ating kaharap sa buhay, gagawa at gagawa ang Diyos ng kapamaraanan upang tayo makapagtagumpay, mga kapatid. And third point, God is so much thoughtful through all generation. Tandaan po natin, sinabi nga po ito ni King David, "Who am I, Lord, that you are so mindful of me?" Sino tayo para tayo kalingain, isipin ng Panginoon? God is good. Tandaan po natin mga kapatid, He is so mindful of us. He is so much thoughtful to us. Wala siyang ibang inisip, kundi ikaw, ako, tayong lahat. Wala siyang ibang inisip, kundi ang ikabubuti natin, ikauunlad natin, ikaaangat natin, ikapagtatagumpay natin, ikakapayapa natin, o ano paman mga kapatid. It's all for our good, brethren. It's all for our benefits. Lahat ng mga iniisip ng Diyos. That's why God is so much thoughtful and mindful through us, mga kapatid, through all generations. And of course, fourth point, God is so much careful through all generation. Very caring ang ating Panginoon. Kaya nga, di ba, nalaala ko tuloy ang sinabi tuloy sa Pedro na cast all your cares on Him for He cares for you. Walang ibang nagmamalasakit sa atin, walang ibang nagmamahal sa atin ng katulad ng pagmamahal po sa atin ng Diyos. Kaya nga, because God is so much caring sa atin, ayaw niya tayong umiiyak, ayaw niya tayong nasasaktan, ayaw niya tayong nahihirapan, because God is so much careful and caring sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Diyos dahil mayroon tayong katulad niya na mabuting Ama, mga kapatid. Kaya wag mong isipin that no one cares. Someone is caring you. Mayroong Diyos na nag-iingat, nag-aalaga at nagpapahalaga sa atin. And then fifth point, last point, God is so much helpful through all generation. Tandaan po natin, ang Diyos ay matulungin na Diyos. In fact, ang sabi uli ng Psalms na God is the very present help in times of trouble, na kapag tayo ay nakakaranas ng problema, nakakaranas ng suliranin, nakakaranas ng mga kabigatan at pasanin sa buhay, kahit hindi pa ho tayo tumatawag sa Diyos, the help of God is already there. Why? Because the very present help, pag sinabing very present help, on that very moment, pagdating ng problema, naandun na agad ang solusyon, naandun na agad ang tulong ng ating Panginoon, mga kapatid, because ang Diyos natin ay Diyos na matulungin. Hindi niya tayo hahayaan na mabigatan, hindi niya tayo hahayaan na mahirapan, mga kapatid.
dahil ang Diyos nga po natin ay mabuti. Tandaan po natin na ang tulong ng Diyos is not a reward. Ang tulong ng Diyos ay gift ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi kapag sinabi natin na ang tulong ng Diyos ay reward, kailangan ho natin, mga kapatid, magpasiklab, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin pagtrabahuan, kailangan natin paghirapan, kailangan natin pagsakripisyuhan bago tayo tulungan ng Diyos. Pero hindi ho ang sabi po ng Bible, He is the very present help. Hindi ka pa nanalangin, wala ka pang ginawa sa Panginoon, naandun na ang tulong ng Diyos. So therefore, ang tulong ng Diyos is not a reward, mga kapatid, kundi ang tulong ng Diyos, ito po ay regalo or pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Tinutulungan tayo ng Diyos is not because of who we are. Tinutulungan tayo ng Diyos because of who He is sa buhay po natin. Nakabase kung sino siya, hindi nakabase kung sino tayo. Kasi kung ibabase po ito sa ating mga gawa ang tulong ng Diyos, at kung wala tayong magagawang mabuti, hindi tayo tutulungan ng Diyos, mga kapatid, mapapahamak ang marami. Pero hindi ho gayon. I would repeat, ang tulong ng Diyos is not a reward that we need to work for it, kundi ang tulong ng Diyos is a gift or blessing na kahit wala tayong gawin, the help of God is always available for us. Kaya to sum up of our today's message, brethren, God's grace and promises about God's plan, which entitled The Plan of the Lord stands forever, and our today's grace and promises about God's plan, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled at ating pong inacronym ang salitang WATCH, W-A-T-C-H. First point, God is so much watchful through all generations. And the second point, God is so much artful through all generations. And third point, God is so much thoughtful or mindful through all generations. And fourth point, God is so much careful through all generations. And fifth point, God is so much helpful through all generations. So these are the acronym of the word watch: watchful, artful, thoughtful, careful, helpful. At ito po ang mga kaisipan na nasa puso ho ng Diyos. And remember that only His plan will stand forever. Kung ano po ang sinasaloob ng Diyos para sa ating kapakanan, kapakinabangan at kabutihan, mga kapatid, ito ang patuloy na magmamanifest at mangyayari sa ating mga buhay. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Lord, we thank you so much to have you in our lives. Salamat dahil kinatagpo mo kami, nasumpungan mo kami, at kami ay iyong iniligtas at ibinilang sa iyong pamilya, itinuring na mga anak. Salamat God, because all that you have is ours. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Thank you Lord sa lahat ng mga ninanasa, ninanais at hinahangad ng iyong puso. At ang lahat ng ninanais, ninanasa at hinahangad ng iyong puso, ito ay bahagi ng iyong plano sa aming mga buhay, at tanging plano mo lamang sa aming mga buhay ang mananatili at magtatagumpay at magaganap. Thank you Lord, because sa desire ng iyong puso ay tunay nga po na ikaw ay naging watchful sa amin, artful, naging thoughtful, mindful, careful, at naging helpful po kayo sa aming mga buhay. Salamat God,
because you watches over us. We thank you sa lahat ng iyong mga ginawa, ginagawa at gagawin pa na mga mabubuting bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat din, Lord, sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, patuloy ninyong pagpapala sa amin emotionally, patuloy po ninyong pagpapala sa amin intellectually, and sa patuloy ninyong pagpapala sa amin physically, patuloy ninyong pagpapala sa amin materially, at patuloy ninyong pagpapala sa amin financially. And thank you dahil sa patuloy ninyong pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat din sa aming mga kapatid na may mga negosyo, patuloy po ninyo silang pagpalain. Sa aming mga kapatid na nagtatrabaho, patuloy nyo po silang pagpalain. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, patuloy nyo po silang pagpalain. Sa aming mga kapatid na mga nasa kanya-kanya lamang tahanan, ano man po ang aming ginagawa, ano man po ang aming pinagkakabalahan, Lord, you have promised na you are going to bless every work of our hands. Kaya Panginoon, naniniwala kami na wala isa man sa mga anak mo, sa mga born-again Christian mananampalataya na hindi makakaranas ng kasaganaan ng iyong biyaya at pagpapala. We thank you din po, O Diyos, sa isang magandang araw na naman dahil amin pong malayang tatanggapin ang iyong inilaang biyaya at inilaang pagpapala sa amin sa umagang ito. That's why, Lord, throughout the day, sa buong araw, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomers, favored, blessed, dahil ang dahilan kung bakit po ninyo kami pinagpapala ay nais mo kami maging pagpapala sa maraming tao. Una, sa aming pamilya. Pangalawa, sa aming kanya-kanyang iglesia. Pangatlo, sa aming kanya-kanyang komunidad at sa lahat ng taong aming mga makakasalamuha. Salamat din, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. We continually declaring that Philippines is a blessed nation. Dahil marami ho kayong mga anak na nananahan dito, Panginoon. Salamat din dahil Philippines will become a COVID-19 free country in the name of Jesus. Dahil pinawalan mo na ng karapatan, pinawalan mo na ng kapangyarihan, pinawalan mo na ng bisa, pinawalan mo na ng kamandag ang coronavirus dahil sa tinapos na gawa mo sa krus ng Kalbaryo at dahil sa makapangyarihan mong dugo, Panginoon. Thank you, God, at it will never infect anymore. At nagsasalita kami, coronavirus sa pangalan ni Jesus, na stop infecting people right now in the name of Jesus. At salamat, God, sa mga pamilya din po na hindi nila inaasahan na one of their loved ones ay ma-infect, Lord, ng coronavirus. Lord, aming dinideklara, by your stripe, they can recover in the name of Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo, born again Kristiyano, because truly that we are well secured, we are well protected, because we are covered with your precious blood, we are surrounded with your holy angels, and we are bearing your powerful name. Thank you, God. Thank you, Jesus. And we will enjoy all your blessings, and we will enjoy the grace that you have in our lives. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen.